Sa araw na ito ay ginugunita at pinararangalan ng simbahan si Santo Domingo, isang pari, Saint Dominic de Guzman, ang kinikilalang founder ng Dominicans. Sa kanyang panalangin, ialay natin ang banal na misa at mabigyan rin tayo ng inspirasyon tulad ng pagpapahalaga niya sa mabuting balita. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Maligayang pagdalo sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Ngayon po ay araw ng Huwebes, 8 ng Agosto, taon 2024. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Alex Abia. Bayan muling magtipon, nawitan ng Panginoon sa aming sariwain, paglilitas niya sa atin. Sa aming sariwain, paglilitas niya sa atin. Tayo'y natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na paggawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ng isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila't hamak, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuan, sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang magpakumbabad, pusong mapagtapat. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daig ng kamatayan.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Sumagot sila. Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang kinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sasabihin na siya ang Kristo. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi na pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kung hindi sa tao. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Dahil guni-gunita natin ngayon o pinararangalan si Santo Domingo, Saint Dominic, balikan natin yung ilan sa mga kontribusyon ni Saint Dominic at tingnan natin yung anong tinuturo ng salita ng Diyos kaugnay ng ating pagpaparangal sa Kanya. Yung panahon ni Santo Domingo, isa sa matingkad noon ay yung mga ng renewal sa simbahan o pagpapanibago ay yung tinatawag ng mga contemplative. At may mga dito nagkaroon ng mga monastaryo na cloistered. So, hindi katulad ng mga sisters o mga pari na nasa labas, sila talaga sa loob. At halos, hindi mo sila makikita. Pag pamilya yung kausap nila, kamay lang yung makikita. Maring, giwang lang. So, ganun. Yung kanya namang naging spiritual advocacy ay yung pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya yung isa sa kanyang naging motto ay contemplare, contemplata, alis tradere. Ano yun? Pagninilay at ang pagninilay ay ibinabahagi. Contemplation. At sa pagninilay, dito natin masusumpungan ang
katotohanan ng salita ng Diyos. Ano yung contemplation? Oftentimes we say, let us contemplate the 5 sorrowful mysteries. Our Father in heaven, Holy Mary, we can come. You cannot contemplate when you rush your prayer. How can you contemplate? I cannot imagine, but as far as I'm concerned, I cannot do that. Pag nagninilay, pag sinabing contemplate, con is with, template, templasyo, doon ka sa situation. We put ourselves into that. No, we do not simply imagine. We are in union with, especially with the account of the mysteries, with Jesus. Yun ang contemplation, not babbling. So according to Dominic, Saint Dominic, through contemplation, we are being taught by the truth of the Word. So hindi lang pala Bible sharing o Bible study. Kasi isa sa mga expert ng Bible, ang sabi niya, the easiest way to avoid the message of the Word of God is to study the Word, not to reflect and to contemplate. Kaya magkaiba yun yung study. Kasi baka mauwi tayo doon sa tagisan. Kung hindi, ano paano ako nakakapasok at anong nakakaantig sa atin. Iyon ang contemplation. Okay? Sabi niya, doon tayo nakakasumpong ng katotohanan ng salita. And when we allow ourselves to be drawn to the Word, sabi ni Saint Dominic, doon tayo nakakakita ng katotohanan at doon din tayo magbabahagi. Ano yung ibabahagi natin? Sa pagbabahagi, pinupuri natin ng Diyos. Praise God. Sa unang pagbasa, tinuturo sa atin ng aklat Propeta Jeremias na darating ang panahon, ang aking pakikipagtipan ay hindi na katulad nung araw. Ano yung pakikipagtipan? Isusulot ko sa puso ng bayan ko ang tipan. At ang kanilang pagsunod ay hindi obligasyon, kung hindi isang likas. Likas. When we say likas, natural, hindi obligado, hindi natatakot, baka hindi ako bigyan ng blessing o grace ni Lord. No. Whether there is a grace or not, sinasabi ni Propeta Isaías, nagpupuri sa pagkalima. Ito yun. Okay. We worship, we praise. Pangalawa, sinasabi rin ni Santo Domingo, ito isa sa mga motto ng mga Dominican sisters, hindi lang magpuri. Sa pagpupuri, maging daan ng pagpapabanal. To bless the Lord. Ang Diyos ang siyang nagpapabanal sa atin. Ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng kabutihan. Sa Kanya nang gagaling ang kabanalan. It is not by our own prowess or our own magnificent talent. Hindi. It is God. Yun. So, contemplation leads to praise. Pagpupuri. Pangalawa, pagpapabanal ng Diyos. At pangatlo, proclaim. Sa Ebanghelyo, sabi ni Pedro, tinanong ni Jesus kanyang mga alagad, sino daw ako? Nagsosurvey siya. Anong sabi ng mga tao? Sabi nila si Juan Bautista ka raw. Sabi naman ila si Elias ka raw. Kayo naman, anong sabi niyo? Nakapagbigay po ng tamang sagot ay si Pedro. Anong sagot ni Pedro? Ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. At sinabihan niya si Pedro, papalad ka, sapagkat yung kaalamang ito ay hindi galing sa tao, kundi dahil galing sa aking amang nasa langit. When we contemplate the Word, we are led to proclaim. Pero, meron ding paalala. Kasi, matapos niyang bigyan ng pribilehiyo
at responsibilidad si Pedro at ang sabi niya, at sa ibabaw ng batong ito, balikan natin yung term, mapalad ka Simon, anak ni Jonas. Una Simon. At ngayon, ikaw ay Pedro. So pinalitan niya yung pangalan. Ano ibig sabihin ng Pedro? Bato. Okay, so from Simon, mapalad ka Simon, anak ni Jonas, ang sabi sa kanya ni Jesus, ngayon ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking Santa Iglesia. So, doon yung nagkaroon ng bagong conversion yung pagkatao ni Pedro. Pero meron ding paalala in proclamation, dahil nga yung ni-reveal kay Pedro ay yung kalooban ng Diyos, sinabi rin ni Jesus, ito yung mangyayari sa anak ng tao. Maghihirap siya at magbabata. Nag-react si Pedro, huwag sanang mangyari yun sa iyo. Hindi dapat. Parang sinasabi ni Pedro, pang masarap yung buhay na ganito Yung bang okay lang tayo. Huwag na yan yung mga bata-bata ng hirap. Huwag na yan, krus-krus na yan. Panggulo lang yan. Ito mas masarap. Umikot tayo, sikat tayo, kakain. Pinapakain natin 5,000, nakapagpapagaling ka, ayan, nakapagbubuhay ka. Siyempre tayo yung center ng attraction. Pinagsabihan siya ni Jesus, lumayo ka sa tanas. Lumayo ka. Ang iniisip mo, hindi sa Diyos. Kung hindi sa tao. Kung ating susundan ang legacy ni Saint Dominic, ang sharing of the word is not does not depend on convenience. Kaya patuloy yung pagninilay sa continuous. Mga kapatid, muli sa panalangin ni Santo Domingo sa araw na ito, sa pagpaparangal natin sa Kanya, hingin natin ng Kanyang panalangin na magkaroon tayo ng kabukasan at kababaang loob para hanapin ang katotohanan sa pamamagitan ng pagninilay. Pagninilay. At sa pagninilay, maging daan tayo ng pagpupuri, pagpapabanal, pagpapahayag tungkol kay Jesus. Amen. Mga kapatid, sa pamamagitan habang ating pinagninilayan ang simulain ng ating simbahan, manalangin tayo ng may bukas na puso sa ating Diyos Ama para sa sarili nating pangangailangan at ang pangangailangan ng sandaigdigan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mahal na Papa, mga tagapagmana ng tungkulin ni San Pedro, naway gamitin ng matalino at ayon sa kalooban ng Diyos ang kapangyarihan ng susing ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga may tungkulin ng pamumuno sa mga lipunan, naway hindi manaig ng kapangyarihan ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa paningin ng mga sumasampalataya, naway hindi mawala si Kristo na kanilang panulukang bato at pundasyon ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway maalalayan at matulungan ng kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa na sa buhay na ito, naway makatagpo ng kapahingahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ilakip natin sa katahimikan ng ating mga personal pangangailangan. Ama naming mahabagin, dinggin mo ang aming samot dalangin sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Umayo tayong taglay ang pagpapala ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mayo na't ipahayag kanyang pagkalinga tabay sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.